Nagyelo ang lahat sa pinakamagarbong restaurant ng lungsod sa sandaling pumasok siya, pero matatag na itinaas ng bagong waitress ang kanyang ulo. At nang sinubukan siyang ipahiya ng mayamang babae, isiniwalat niya ang isang lihim na winasak ang mundo ng babae sa harap ng lahat. Mahigpit na hinawakan ng strap ng kanyang bag, huminto si Cristina sa labas ng Le Bernardin. Ang pinaka-eksklusibong kainan sa lungsod ay nasa harap niya. Parang kumikislap na palasyo ng salamin at marmol, napakagarbo kaya kahit ang mga dumaraan ay tila lumiit. Huminga siya ng malalim, inayos ang makintab na itim na unipormeng binili niya kahapon lang at itinulak ang mabibigat na pinakintab na pinto. Tumama sa kanya ang atmosfera sa loob na parang bugso ng malamig na hangin. Kumikinang ang mga kristal na chandelier mula sa matataas na kisame. Ang mga mesa na babalutan ng puting linen ay pantay-pantay ang pagkakakalat sa eleganteng silid. At ang amoy ng bihirang pampalasa ay humahalo sa bango ng sariwang bulaklak para itong pagpasok sa ibang mundo. Hindi pa kailaman nagtrabaho si Cristina sa ganitong lugar. Ang mga dati niyang trabaho ay sa maliliit na kafe at mga tindahang merienda sa kapitbahayan, mga lugar na tinatawanan ka ng mga customer kapag natapon mo ang kape at sila pa ang humihingi ng paumanhin kapag hindi sila makapag-iwan ng tip. "Ikaw si Cristina, tama?" sabi ng isang kalmado at tiwalang boses. Lumapit sa kanya ang isang eleganteng babae na may matatag na hakbang. "Ako si Ana, ang general manager," sabi niya. "Eksakto ang dating mo. Mukha siyang nasa 50 na, kulay abo ang buhok na nakapulupot sa perpektong buhon. Hindi man siya magtaas ng boses, may presensya siyang nag-uutos ng pakikinig. Tiningnan niya si Cristina, hindi mapanghusga, pero halatang sinusukat kung kaya niyang tiisin ang pressure ng ganitong high-end na lugar. Habang naglalakad sila sa pagitan ng mga bakanting mesa, nagsimula si Ana. "Ang unang dapat mong malaman ay ibang-iba ang lugar na to sa karaniwang restaurant. Ang mga kumakain dito ay maselan. Mga leader sa negosyo, politiko, celebrity, mga customer na sanay makuha ang gusto nila ng eksakto sa paraan at oras na gusto nila, walang delay." Tumango si Cristina, pilit sinasagap ang bawat salita. Kailangan niya ang oportunidad na ito. Matapos ang ilang buwang walang trabaho, pakiramdam niya ay ito na ang pagkakataon niyang magsimula muli. Ilang linggo lang dito, mas malaki na ang kita kaysa sa isang buwang sahod sa karamihan ng trabaho. Nagpatuloy si Ana at may isang tuntunin na higit sa lahat, laging tama ang customer. Kahit mali sila, dagdag niya habang nakarating sila sa bar, 2 waiter ang nag-aayos ng masisilang basong kristal. Isa sa kanila, isang binatang maitim ang buhok, ang tumingala nang lumapit si Ana. "Richard, ipapakilala ko sa iyo ang bago nating kasama." Wala siyang mukhang higit pa sa 25, pero may pagod sa mga mata niya. Parang matagal na siyang niluma ng buhay. Binigyan niya si Cristina ng matigas na ngiti, magalang pero malamig. 3 taon na si Richard dito, paliwanag ni Ana. Siya ang magtuturo sa iyo ng mga pasikot-sikot. "Diretso lang naman," sabi ni Richard, pero tensyonado ang boses. "Ngumiti ka lang palagi, huwag makipagtalo, at kapag dumating si Madam Jennifer, magkunwari kang wala ka roon." "Richard!" Mahinang saway ni Ana pero hindi na niya sinundan pa. "Sino si Jennifer?" tanong ni Cristina. Nagpalitan ng tingin sina Richard at Ana na puno ng kahulugan bago maingat na sumagot si Ana. Si Jennifer Santos ay asawa ni Eduardo Santos, may-ari ng Santos at Associates Construction. May malakas siyang personalidad at gusto niya ng perpektong serbisyo. "Malakas pa nga ang mabait na tawag," bulong ni Richard habang bumabalik sa pag-aayos ng mga baso. Medyo mas madiin kaysa kanina. Ramdam ni Cristina na may mas malalim pang kwento pero hinayaan niya muna. Bago pa lang siya at dama na niya ang tensyon tungkol sa babaeng hindi pa niya nakikita.
Lumipas ang umaga sa sunod-sunod na instruksyon. Ipinaliwanag ni Ana kung saan nakaimbak ang mga signature dish, paano gumagana ang komplikadong sistema ng order at aling-alak ang bagay sa aling pagkain. Nagpokus si Christina hanggat kaya niya, pero paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang hindi komportabling tingin ni Richard nang banggitin si Jennifer. Tapos, bandang 2:00 ng hapon, habang kumukonti na ang mga kumakain sa tanghalian, sa kanya naintindihan. Biglang bumukas ng malakas ang pinto sa harap, bumangga sa pader at nagpa-freeze sa lahat ng staff. Isang matangkad na babae na may platinum blonde na buhok at malalaking itim na salamin ang pumasok na parang siya ang may-ari ng buong gusali. May 2 babae pang nakaayos ng elegante ang sumunod sa kanya, taglay ang mapagmataas na kumpiyansang dala lang ng pera. Hindi matiis ang init, deklara ng babae, hinubad ang salamin at lumantad ang malamig, matalim na asul na mga mata. Richard, halika rito. Pinanood ni Christina kung paano nanginig si Richard. Kanina lang, kalmado siyang nagtutupi ng napkin. Ngayon ay hindi niya mapigilan ang panginginig ng kamay habang lumalapit sa mesa ni Jennifer na umupo na agad nang hindi man lang naghintay ng asistensya. Mrs. Santos, sabi niya, manipis at kinakabahang boses, paano ko po kayo matutulungan ngayon? Maari mong ipaliwanag kung bakit hindi nilinis ang mesa bago ako dumating, singhal ni Jennifer. Dumaan ang daliri sa ibabaw ng mesa. Nakikita mo ba tong dumi? Tumingin si Christina, walang dumi, kumikinang pa nga ang mesa. Pasensya na po, Mrs. Santos, mabilis na sagot ni Richard. Lilinisin ko po ulit agad. Hindi ikaw ang maglilinis, kumuha ka ng marunong, sabi ni Jennifer sabay lingon sa mga kaibigan. Nakakatawa kung gaano kahirap makahanap ng disenteng staff ngayon. Nagmadaling umalis si Richard at bumalik kasama si Diana, isang teen na waitress sa afternoon shift. Lumapit siya, dala ang mga panlinis, nanginginig ang kamay. Paumanhin po, Mrs. Santos, mahinang sabi ni Diana habang pinupunasan ang mesa na perpekto na. Pinagmasdan siya ni Jennifer na parang pusa sa daga. Tapos bigla na lang hinampas ni Jennifer ang kamay niya sa mesa, nagkalansingan ang mga baso. Kaawa-awa, mapanuyang sabi niya, hindi mo man lang kayang punasan ng maayos ang mesa. At yang mukha mo, tumingin ka na ba sa salamin ngayong araw? Napatigil si Diana na puno ng luha ang mga mata. Wala namang mali sa hitsura niya, kasing ayos siya ng lahat sa Le Bernardin. Ako po, pasensya na ma'am, pwede po ba, pilit niyang nagsalita. Umalis ka sa paningin ko bago pa kita ipatanggal, putol ni Jennifer. Sa susunod na pagpunta ko rito, gusto ko ng taong marunong kung ano ang propesyonal na serbisyo. Tumakbo si Diana palayo, umaagos ang luha. Nakita ni Christina na naglaho siya sa may kusina, malamang humanap ng tagong lugar para umiyak. Naging napakatahimik ng restaurant. Nagkunwari ang mga staff na nag-aayos ng mga bagay na perpekto na, iniiwasan ng mga dinerang titig, kahit tunog ng kubyertos ay tila humina. Parang sinipsip ni Jennifer ang hangin ng buong silid sa presensya niya. Mas mabuti, sabi niya na may smug ng ngiti. Ngayon makakakain na ako ng payapa. May kumulo sa loob ni Christina, hindi lang galit, may mas malalim pa. Isang matinding pakiramdam ng kawalang katarungan. Nakaengkwentro na siya ng bastos na customer at mapag-utos na boss. Pero iba ito. Hindi lang gusto ni Jennifer ang kanyang paraan. Nalulugod siyang iparamdam na maliit ang iba. Lumapit si Ana sa tabi niya at bumulong. Ngayon naiintindihan mo na, palaging ganyan kapag nandito siya. Pinakamabuti na iwasan mo siya. Tumingin si Christina kay Jennifer na ngayoy masayang tumatawa kasama ang mga kaibigan na parang wala lang siyang dinurog na damdamin ng isang batang babae para lang sa aliw. Wala bang kahit sinong sumagot sa kanya? Mahinang tanong ni Christina. Kontrolado ng asawa niya ang kalahati ng konstruksyon sa lungsod, sagot ni Ana.
Isang tawag lang niya, maaari niyang ipatanggal ang kahit sino sa atin. Sa mismong sandaling iyon, lumingon si Jennifer at direktang tumingin sa kanila. Dumausdos ang mga mata ni Jennifer lampas kay Ana at tumigil kay Christina. Mabilis lang, parang may mental note siyang ginawa, isa na namang mukha ang nadagdag sa koleksyon ng mga staff na akala niya'y yuyuko sa kagustuhan niya. Pero hindi natinag si Christina, hindi siya umiwas ng tingin, hindi yumuko, hindi pinilit ngumiti, hindi tumango. Binalik lang niya ang titig, matatag at kalmado. Sandaling nanigas ang mukha ni Jennifer, tila nagulat. Pagkatapos ay tumalikod siya na parabang isa lang si Christina sa mga upuan sa silid at ipinagpatuloy ang usapan niya. Pero sa maikling palitang yon, may nagbago. Isang tahimik na hangganan ang nailatag. Sa natitirang oras ng shift niya, hindi maiwasang mapansin ni Christina kung paano halos yumuko ang buong lugar sa presensya ni Jennifer. Iniiwasan ni Richard ang mesa niya na parang may sumpa. Ang mga bisita ay ibinababa ang boses tuwing nagsasalita siya, lalo na sa malalakas niyang tawag sa telepono. At nang tuluyan siyang umalis, biglang gumaan ang hangin, parang sabay-sabay huminga ang buong restaurant. Habang tumutulong si Christina sa pagligpit ng mga mesa pagkatapos magsara, hinarap niya si Richard. Palagi na ba siyang ganyan? Mas malala, sagot niya agad. Sa bawat balik niya, mas nagiging malamig. Parang sinusubukan niyang tingnan kung hanggang saan siya makakalusot. Wala bang kahit sinong pumalag sa kanya? Huminto si Richard sa kalagitnaan ng pagpupunas at tiningnan siya na parang sinabi niyang tumalon sila sa apoy. Pumalag kay Jennifer Santos? Nababaliw ka ba? May mga karera na siyang sinira dahil sa mas maliit pa riyan. Tahimik na bumalik si Christina sa pag-aayos ng kanyang istasyon. Papalabas na sana siya nang sinyasan siya ni Ana na lumapit. Christina, pwede ba kitang bigyan ng kaunting payo? Mahinahong sabi niya. Mukha kang taong may malasakit, masipag ka. Huwag mong hayaang iyan ang ikabagsak mo. Minsan, mas matalinong umiwas kaysa hamunin ng mga halimaw na mas malaki kaysa sa kaya mong harapin. Magalang na tumango si Christina, ngumiti siya. Pero sa loob niya may tumigas na determinasyon. Buong buhay niya nakasanayan na niyang manahimik, tanggapin ang anumang trato, tiisin ang kawalan ng katarungan dahil kailangan niyang mapanatili ang trabaho dahil mas mahalaga ang survival kaysa dignidad. Pero iba ito. Sa unang pagkakataon, may linya ng nalampasan at hindi niya alam kung kaya pa niyang baliwalain. Lumipas ang isang buong linggo mula nang una niyang makaharap si Jennifer, pero hindi iyon maalis sa isip ni Christina. Parang usok na kumapit ang alaala. Simula noon, iba na ang mga mata niyang tumitingin sa lahat. Nakita niya kung paano naninigas ang mga tao sa tuwing nababanggit ang apelidong Santos, kung paanong triple check si Ana sa bawat detalye tuwing inaasahang darating si Jennifer. Kung paanong tila mas dumidilim pa ang ilaw sa silid tuwing naroon siya. Tapos dumating ang Huwebes. Inaayos ni Christina ang outdoor terrace nang marinig niya ang matinis na tiktak ng mamahaling takong sa marmol. Mabagal, sinasadyang mga hakbang ng taong alam na palaging maghihintay sa kanya ang mundo. Bumalik si Jennifer. Mabilis na dumaan si Richard, pabulong habang hindi humihinto. May kasama siyang mga kaibigan ngayon, hindi yan maganda. Sumilip si Christina sa mga pintong salamin at nakita siya papasok kasama ang dalawang kasing pinuring babae. Ang isa'y morena na may makinis at tuwid na buhok, may designer purse na nakasabit sa braso na parang medalya. Ang isa naman, mas maliit pero kasing garbo, ay puno ng kumikislap na alahas sa malambot na ilaw. Gemma, hindi mo maniniwalaan ang nangyari sa meeting ng club kahapon. Malakas na anunsyo ni Jennifer, sapat para marinig ng kalahati ng silid. May lakas loob si Patricia na kwestiyonin ang pinili kong dekorasyon para sa charity ball.
Ano ba siya? Bulalas ng Morena. Si Gemma nga, wala naman siyang estilo para questionin ng mga choice mo. Parang lumulutang sa yabang ang tatlo habang gumagapang papunta sa gitna ng dining area kung saan may maliit na karatulang reserved sa paborito nilang mesa. Pero may nakaupo na roon, isang mag-asawa ang masayang kumakain, walang kamalay-malay sa unos na papalapit. Huminto si Jennifer sa harap nila, nakatitig na parang mga nanghimasok sa bahay niya. May problema ba? Tanong ng lalaki, ramdam ang bigat ng titig. Meron, malamig na sagot ni Jennifer. Nasa mesa ko kayo. Ang mesa mo? Gulat na sabi ng babae. Nag-book kami ng maaga. Dito kami dinala ng waiter. Bago pa lumala ang eksena, dumating si Ana, dala ang reservation book at isang pilit ng ngiti. Mrs. Santos, maipapaliwanag ko po, may maliit lang pong aberya sa system. May isa pa po kaming napakagandang mesa, doon po sa may hardin. Ayoko ng mesa na yon, matalim at mapang-dismiss na sagot ni Jennifer. Ito ang gusto ko, ito ang lagi kong ginagamit kapag pumupunta ako rito kasama ang bisita. Kumapal ang tensyon sa hangin. Nagsimulang sumulyap ang mga kalapit na mesa, kunwari hindi nanonood, pero hindi rin makapihit ng tingin. Nagtinginan ng mag-asawa, halatang nalilito sa nangyayari. Sa lahat ng respeto, may nahong umpisa ng lalaki. Nauna kaming umupo rito at, Eduardo! Malakas na sigaw ni Jennifer kahit wala ang asawa niya. Mabilis niyang itinama ang sarili. Ana, ayusin mo to ngayon. Kung hindi, tatawagan ko ang asawa ko at ipapaalala ko sa kanya kung paano dapat pinapatakbo ang lugar na to. Ipiniit ni Ana ang mga mata niya sandali, parang kumukuha ng lakas ng loob. Pagkatapos ay lumapit siya sa mag-asawa na may pinakapanatag na boses na kaya niya. Lubos po akong humihingi ng paumanhin sa abala. Maaari po ba naming ialok sa inyo ang mas magandang mesa? May napakagandang tanawin at syempre po, libre na ang magiging pagkain ninyo. Nag-alinlangan ang mag-asawa ng ilang sandali, halatang hindi komportable, pero sa huli nanaig ang bigat ng mga matang nanonood at ang pang-akit ng libreng tanghalian. Kitang-kita ang pag-aatubili sa kanilang mukha habang tumayo sila at sumunod kay Ana papunta sa mas maliit at hindi ka nais-nais na mesa sa tabi ng kusina. Dahan-dahang umupo si Jennifer sa bakanting upuan na parang reyna na muling nagbalik sa kanyang trono. Ayan, ganyan, sabi niya sa mga kaibigan na may mapagmataas ng ngiti. Hindi ko matiis kapag sinusubukan nila akong paupuin sa kung saang sulok, na para bang isa lang ako sa karaniwang bisita. Napatawa si Fernanda, ang mas maliit na babae na puno ng kumikislap na alahas. Ang sama mo, Val, sabi niya nang may paghanga, pero aaminin ko, palagi mong nakukuha ang eksaktong gusto mo. Dahil alam ko kung paano umikot ang mundo, sagot ni Jennifer habang dramatikong binubuklat ang menu. Kailangan mo lang ipaintindi sa mga tao kung saan sila nararapat. Mula sa pwesto niya sa terrace, pinanood ni Christina ang eksena habang muling kumikirot ang parehong nag-aapoy na pakiramdam ng kawalang katarungan sa dibdib niya. Dumaan si Richard sa tabi niya, may dalang tray, nakakunot ang panga. Ikaw na ngayon, bulong niya na hindi man lang siya tiningnan. Ako na? Oo, salitan tayo. Walang kayang humarap sa kanya ng 2 araw sunod-sunod. Ngumiti ka lang, sang-ayon sa kahit anong sabihin niya, at umasa kang hindi kanya pag-iinitan. Tinanggap ni Christina ang tray na may lamang mga pinggan na in-order ni Jennifer at naglakad patungo sa mesa. Matatag ang mga kamay niya, pero kumakabog ang puso niya na parang kampanang nagbababala. Ito po ang grilled salmon ninyo, ma'am, mahina niyang sabi habang maingat na inilapag ang ulam sa harap ni Jennifer. Hindi man lang siya pinansin ni Jennifer. Abala ito sa pagkukwento kung paano niya napilit ang Homeowners Association na paalisin ng isang kapitbahay.
dahil lang maingay ng kaunti ang mga bata tuwing weekend. Tahimik na inihain ni Cristina ang pagkain kina Gemma at Fernanda, pilit na hindi mapansin. Patalikod na sana siya nang biglang umalingaw-ngaw sa buong silid ang boses ni Jennifer. "Rogelio! Nasaan ang walang kwentang chef na yan?" Lumabas mula sa kusina si Rogelio, ang head chef ng restaurant. May pulbos pa ng harina sa mga kamay. Medyo hinihingal siya. Halatang naputol sa gitna ng ginagawa. "Opo, Mrs. Santos?" tanong niya, nananatiling magalang kahit nararamdaman na ang papataas na tensyon. "May papaliwanag mo ba kung ano itong mabahong amoy?" tanong ni Jennifer. Itinuturo ang hindi pa nagagalaw na plato niya. "Mali na mali ang timpla sa salmon na to." Bahagyang yumuko si Rogelio, naguguluhan. "Ma'am, iyan po ang special herb-crusted salmon namin, gawa sa sariwang sangkap at..." "Hindi ako humihingi ng leksyon tungkol sa proseso mo," malamig niyang putol. "Tinanong ko kung bakit iba ang amoy. Sinusubukan mo ba akong lasunin gamit ang bulok na isda?" "Hinding-hindi po, ma'am. Tinitiyak ko pong sariwa ang salmon na dumating kaninang umaga, pero kung mas gusto ninyo, maaari po namin kayong ipagluto ng bago." Tumawa si Jennifer ng matalas, walang bahid ng tuwa. "Sa tingin mo may oras akong maghintay habang bumabalik ka roon at iniisip kung paano magluto? Pinupondohan ng asawa ko ang lugar na to. Hindi siya nag-invest sa restaurant para lang pagsilbihan ng pagkaing mabaho." Namula ang mukha ni Rogelio. Kita ang pagigting ng mga ugat sa leeg niya. Pilit na pilit siyang hindi sumabog. "Sa lahat ng respeto, ma'am, wala pong problema sa ulam. Pero kung papayagan ninyo ako..." "Papayagan?" Putol niya ulit sabay hampas ng palad sa mesa. Tumalon ang mga kubyertos sa tunog. "Nakikita niyo ba to, girls? Ito na ang klase ng staff ngayon, mga taong nakikipagtalo imbes na maglingkod." Muling nanigas ang restaurant. Huminto sa ere ang mga pinggan. Tumigil ang mga usapan. Kahit ang mahinang ugong ng aircon ay tila mas malakas kaysa sa mga tao. Nanginginig ang mga kamay ni Rogelio, para siyang bulkan na ilang segundo na lang sasabog. Pero nagawa niyang tumango. "Humihingi po ako ng paumanhin, ma'am. Magdadala po ako agad ng bagong ulam." "Wala nang kailangan," singhal ni Jennifer. "Wala na akong gana dahil sa kabubuhan mo. Tandaan mo na lang, sa susunod na pumunta ako rito, gusto kong tratuhin bilang taong mahalaga. Hindi parang kung sinong random na tao sa kalye." Tumalikod si Rogelio at naglakad pabalik. Mahigpit ang pagkakakuyom ng mga kamao. Nang madaanan niya si Cristina, malinaw sa mukha niya ang lahat. Napahiya, galit, walang magawa. Pagkatapos ay humarap muli si Jennifer kay Cristina. "Ikaw, waitress," tawag niya. Napagtanto ni Cristina na siya ang tinutukoy at lumapit. Nananatiling neutral ang muka. "Anong pangalan mo?" "Cristina po, ma'am." "Cristina," inulit ni Jennifer, parang nilalasahan ang bawat pantig na tila hindi ka nais-nais. "Bago ka rito, di ba?" "Opo, ma'am." "Mabuti, ibig sabihin may oras ka pang matutunan kung paano gumagana ang mga bagay dito." Yumuko siya ng bahagya palapit at naamoy ni Cristina ang designer perfume niya. Matalim, mamahalin at may halong kung anong mas madilim, mas malupit. "Unang tuntunin," mahinang sabi ni Jennifer. Boses na parang payo pero banta ang laman. "Kapag nasa restaurant ako, sa akin umiikot ang mundo. Ikalawang tuntunin, kapag hindi ako masaya, may mawawalan ng trabaho. Ikatlong tuntunin, bihira akong masiyahan." Nanikip ang sikmura ni Cristina pero kalmado ang mukha niya, matatag ang mga mata. "Nauunawaan ko po, ma'am." "Sana nga," sabi ni Jennifer, sabay sandig pabalik na may malisyosong ngiti. "Dahil gustong-gusto ko kapag ang mga bagong staff, akala nila sila ang magiging eksepsyon. Laging nakakaaliw." Malakas na nagtawanan sina Gemma at Fernanda na para bang nanood lang sila ng eksena sa paborito nilang comedy. Para kay Jennifer at sa mga kaibigan niya, laro lang ang lahat.
ginagawa nilang aliwan ang pagpapahiya sa iba, isang bagay na tinatawanan habang kumakain. "Pwede ka nang umalis," sabi ni Jennifer. Ikinaway si Christina na parang nagtataboy ng katulong. "At magpadala ka ng maglilinis nitong kalat. Nakakadiri." Bumalik si Christina sa terrace na parang nanginginig ang mga paa, hindi sa takot, kundi sa galit na unti-unting kumukulo sa dibdib niya. Sobrang init ng pakiramdam, kaya kinailangan niyang sumandal sa pader para lang hindi siya gumawa ng kung anong padalos-dalos. Ang nasaksihan niya ay hindi tungkol sa masamang serbisyo o totoong reklamo. Kalupitan iyon para lang sa kontrol. Isang babaeng inaabuso ang kapangyarihan niya dahil kaya niya. Lumitaw si Richard sa tabi niya, balansing dala ang isang walang laman na tray sa isang kamay. "Nalagpasan mo ang unang direktang tama," sabi niya, pilit na magaan ang tono pero mahigpit ang boses. "Welcome sa club. Lahat sa atin may turno." "At wala pa ring gumagawa ng kahit ano?" bulong ni Christina. "Ano bang magagawa namin?" Napabuntong hininga si Richard. Hindi siya pwedeng galawin. Yung asawa niya ang nagtayo ng kalahati ng lungsod na to. Yung mga may-ari ng lugar na to halos umaasa sa presensya niya. Tahimik na lang kami at umaasang magsasawa rin siya balang araw. Tumingin si Christina sa loob sa mga pintong salamin ng restoran. Nagtatawanan na naman si Jennifer, sobrang relaxed, na parang wala lang siyang dinurog na dignidad ng dalawang tao na para bang libangan lang sa hapon. Doon tumigas ang isang bagay sa loob ni Christina na naging tiyak na desisyon. Hindi niya alam kung paano o kailan, pero balang araw maiintindihan ni Jennifer na hindi lahat ng tao sa mundo ay yuyuko sa kapritso niya. May ilang dragon, naisip niya, na kailangang matutong hindi lahat ay natatakot sa apoy. Lumipas ang 2 araw mula sa gulo kay Rogelio, pero nanatili pa rin ang tensyon sa Le Bernardin na parang ulap ng bagyo. Lahat ay balisa. Napapansin ni Christina sa paraan ng paggalaw ng mga tao, mas maingat, mas tahimik. Si Diana ay humiling na pang-umaga na lang ang shift niya, yung mas ligtas na oras na bihirang dumating si Jennifer. Samantala si Rogelio halos hindi nagsasalita, nakatutok lang sa kusina. Marahil tahimik para pigilan ang lumalaking galit niya. Tapos dumating ang Biyernes. Pumasok si Jennifer ng mag-isa, na kadalasan ay mas masama kaysa kapag may kasama siya. Kapag may kaibigan, kahit papaano ay nahahati ang lason niya. Kapag mag-isa, doon niya ibinubuhos lahat. Lahat. "Good morning, Le Bernardin." Malakas niyang bati, parang celebrity na papasok sa TV set. "Sana naman hindi ako madismaya sa serbisyo ngayon ulit." Halos agad lumitaw si Ana, suot ang mahigpit at magalang na ngiti na alam na ni Christina na maskara lang. "Mrs. Santos, laging ikinagagalak ang pagdating ninyo. Handa na po ang karaniwan ninyong mesa." "Dapat spotless ang mesa na yun," malamig na sagot ni Jennifer habang nagmamarcha papunta sa gitna ng dining room. "Nanaginip ako kagabi tungkol sa kakilakilabot na serbisyo rito. Talagang nakakatakot." Umupo siya at agad nagsimulang inspeksyonin ang lahat ng abot kamay. Dinampian niya ng daliri ang gilid ng mesa, inangat ang kutsilyo sa ilaw, inamoy ang napkin na parang chine-check kung may lason. May mansa ng tubig itong baso, bigla niyang deklarasyon. Inangat ang goblet na kumikintab na parang bagong galing sa showroom. Sino ang may kasalanan nito? Mabilis na lumapit si Richard, bahagyang nanginginig ang kamay niya. "Ako po ang naglinis ng mga baso ngayon, ma'am. Pasensya na po, papalitan ko po agad." "Hindi," malamig na sabi ni Jennifer. "Mananatili ka riyan habang tinuturuan ko ang lahat sa restaurant na ito kung paano maglinis ng baso ng tama." May umalon na pagkailang sa buong silid. Nagsimulang tumingin ang mga diner, kunwari hindi nanonood pero hindi mapigilan ang usisa. Sa isang katabing mesa na may 2 maliliit na bata, biglang tumahimik ang lahat. Una,
Malakas na sabi ni Jennifer, hawak ang baso ng eksaherado, ganito mo ito hawakan, matatag pero banayad, tapos ipulis mo ng dahan-dahan, pantay-pantay na paikot, hindi yung parang mabangis na hayop na sinasalakay. Namula si Richard pero hindi gumalaw, hindi niya kaya, hindi nang hindi lalala ang sitwasyon. Ngayon, ikaw ang gumawa, utos ni Jennifer. Isinaksak sa mga kamay niya ang baso na parang props sa entablado. Kinuha ni Richard ang basahan at nagsimulang punasan ng basong malinis na. Nanginginig ang kamay niya ng sobra, muntik na niyang mabitawan. Kaawa-awa, buntong hininga ni Jennifer, sapat na marinig ng buong restauran. At ganyan nila hinahawakan ang mga gamit na mas mahal pa sa buwan ng sahod nila. Doon nabasag ang katahimikan ng isang maliit na boses. Galing ito sa munting batang babae sa malapit, wala pang 5 taong gulang na nakatingin kay Jennifer na may malalaking matang nag-aalala. "Mami," inosenteng tanong niya, "bakit pumin yung lady sa manong?" Ang katahimikan pagkatapos noon ay parang suntok sa dibdib. Namula ang nanay niya, pilit siyang sinusuway, pero huli na, nasabi ng bata ang bagay na lahat ay takot aminin. Dahan-dahang humarap si Jennifer sa pamilya. Ang ngiti niya ay malamig at masikip. Ang ngiting ilang beses nang nakita ni Christina. "Excuse me," sabi niya, tumayo at lumapit sa mesa nila. "May problema ba sa paraan ng pagtrato ko sa staff ko?" Wala po, syempre wala." Mabilis na sagot ng tatay ng bata, halatang sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. "Bata lang po siya, wala siyang ibig sabihin." "Ako po, may ibig sabihin," matatag na sabi ng bata, "na may brutal na katapatan na tanging mga bata lang ang meron. Mean po kayo sa kanya at malungkot siya." Sandaling natigilan si Jennifer, halatang hindi pa siya kailanman nasuway ng isang 5 taong gulang. Pagkatapos bigla siyang tumawa, pero hungkag, matalim at malamig. "Ang cute," sabi niya na puno ng mapanuyang sarkasmo. "Ngayon pati mga bata, akala nila pwede nila akong sermunan. Ang ganda ng mundong ginagalawan natin." "Jennifer," umpisa ng ama, pilit na pinapakalma ang sitwasyon. "Mrs. Santos para sa'yo," singhal niya, "at baka pwede mong turuan ang anak mo na huwag mangialam sa usapan ng matatanda bago pa niya matutunan sa masakit na paraan kung anong nangyayari kapag hindi siya tumigil." Doon na hindi na nakayanan ni Christina na manahimik. Sapat na ang nakita niya. Napahiya na si Richard, minaliit na ang mga staff. Pero ang pag-atake sa isang bata dahil nagsabi ng totoo, iyon ang huling linya. "Mrs. Santos," kalmadong sabi ni Christina habang lumalapit, "may maitutulong po ba ako sa inyo?" Dahan-dahang humarap si Jennifer sa kanya. Yelong-yelo ang mga mata niya. "Meron," sagot niya ng may lason. "Tulungan mo ako sa pag-explain kung bakit hindi pa rin natututo ang staff ninyo na igalang ang mahahalagang kliyente. Una sa lahat, marumi ang mesa na to." Tumingin si Christina sa mesa. Walang bahid ng dumi. Perpekto, gaya ng dati. "Ma'am," pantay ang boses niya, malinis po ang mesa." "Malinis?" ulit ni Jennifer, tinaasan ng boses para marinig ng buong restaurant. "Kinukwestiyon mo ba ang pamantayan ko sa kalinisan?" Bumagsak ang katahimikan sa silid na parang malamig na hangin. Walang gumalaw na plato, parang pati oras tumigil. "Hindi po ako kumukwestiyon," sagot ni Christina, matatag ang tinig. "Sinasabi ko lang po ang nakikita ko." Lumapit si Jennifer, binawasan ang distansya sa pagitan nila. Ilang pulgada na lang ang layo ng mukha niya kay Christina. "Ang lakas ng loob mo para sa isang bagong salta," sabi niya. Mababa, pero kumakagat ang boses. "Alin man diyan o sobrang tanga mo." "Baka hindi lang po ako takot sabihin ang totoo," mahinang sagot ni Christina, hindi inaalis ang tingin. Nabigla si Jennifer. Sanay siyang bumibigay ang mga tao sa pressure, hindi lumalaban. "Katotohanan?" ulit niya, ngayon ay may delikadong talim na ang tono. "Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano ang tunay na ibig sabihin ng katotohanan."
Ito ang pag-alam sa lugar mo, ang pag-alam na madali kang palitan, at doon inabot niya si Christina at itinulak sa balikat, sapat para mapaatras siya ng isang hakbang. Katotohanan, patuloy ni Jennifer, tinulak siya ulit. Ang pag-unawa na kaya kong tapusin ang trabaho mo sa isang tawag lang. Pero sa pagkakataong ito, hindi na natinag si Christina. Tuwid siyang tumayo at tumitig diretso sa mga mata ni Jennifer. At katotohanan din, tahimik na sabi ni Christina, ang pag-alam kung kailan may taong malupit para lang sa sariling aliw. Ang katahimikang sumunod ay ibang klase, parang tumigil sa paghinga ang buong restaurant, ramdam ng lahat, may nagbago. Nakatitig si Jennifer sa kanya, gulat na may nangahas talagang sumagot. Bumaba ang boses niya sa isang halos pabulong, bahagyang nanginginig. Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo. Ay alam ko, sabi ni Christina, mas matalim at mas tiyak na ang tono. Alam na alam ko kung sino ka, Jennifer. Ang pangalang yon, binigkas ng kaswal, sinadya at walang takot. Nagpakuryente sa hangin. Lakas loob mong tawagin ako sa pangalan ko? Pagsabog ni Jennifer na mula sa galit ang muka. Bakit hindi? Balik ni Christina. May bagong bigat ang boses niya. Bagay na nagpapatigil kahit kay Ana sa kalagitnaan ng hakbang. Matagal ko nang kilala si Eduardo Santos, mas matagal kaysa sa iniisip mo. At sabihin na lang natin, may masalimuot kaming nakaraan, may mga hingal at bulungan sa buong silid. Biglang bumigat ang hangin, naghihintay sa susunod na sasabihin niya. Namuti ang mukha ni Jennifer. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, nanginginig ang tinig. Wala akong sinasabi, malamig na sagot ni Christina. Pinapaalam ko lang sa'yo na nagtrabaho ako para sa asawa mo, malapitan, sa loob ng maraming taon. Ngayon hindi nagalit si Jennifer, nanginginig siya, ang poot niya ay naging iba, takot. Nagsisinungaling ka, mahina niyang sabi, parang mas pinipilit niyang kumbinsihin ang sarili kaysa ang iba. Baka nga, sabi ni Christina, at dahan-dahan niyang hinugot mula sa bulsa ang isang sobre, luma at kupas na, halatang matagal ng daladala. O baka may ebidensya ako, ebidensyang ayaw mo talagang makita. Tinitigan ni Jennifer ang sobre na parang baril na nakatutok sa dibdib niya. Anong pinagsasasabi mo? Halos bulong na lang niya. Tungkol sa buhay na tinatago ng asawa mo kapag hindi ka nakatingin, mahinang sabi ni Christina, halos malungkot. Ang pamilyang hindi mo alam na mayroon siya. Ang mga anak na sinusuportahan niya gamit ang perang dinadaan sa kumpanya niya. Ang bahay na binili niya para sa kanila sa pangalan ng iba. Bahagyang nanginginig ang sobre sa mga kamay niya pero hindi ang boses niya, kalmado, kontrolado. Hindi si Eduardo Santos ang lalaking akala mo, sabi ni Christina. At alam ko yan dahil sa loob ng maraming taon, ako ang tumulong sa kanya para ibaon ang mga lihim na yan. Hanggang sa sinubukan niya rin akong burahin. Naurong si Jennifer na parang sinuntok sa sikmura. Naglandi ang mga mata niya sa paligid, sa dagat ng mga mukhang nakatitig sa kanya. Sa unang pagkakataon, mukhang tuluyang nawala siya. Ginagawa mo lang yan, bulong niya, pero kahit siya hindi na kumbinsido sa sarili niyang salita. Mahigpit na hinawakan ni Christina ang sobre, matatag at hindi natinag. Talaga ba? Mahina niyang tanong, umaalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan ng restaurant. Kung ganon, bakit nanginginig ka? Tanong ni Christina, kontrolado pero matalim ang boses. Bakit takot na takot kang silipin man lang ang laman ng sobre? Doon mismo, sa gitna ng restaurant, nagsimulang gumuho ang mundo ni Jennifer, sa harap ng mismong mga taong matagal na niyang minamaliit. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, siya ang nasa malupit na panig ng mesa. Ramdam kung ano talaga ang helplessness at hiya. Isang makapal at kakaibang katahimikan ang bumalot sa Le Bernardin. Sobrang lalim na parang hinihigop nito ang hangin sa baga ng lahat. Nakatayo si Jennifer na halos hindi gumagalaw, nanginginig na parang dahong hinahampas ng bagyo.
Nakatutok ang mga mata niya sa sobre sa kamay ni Christina na para bang isang aktibong pampasabog. Ilang minuto lang ang nakalipas. Ang mga matang iyon ay malamig at puno ng tiwala sa sarili, sanay sa pagpapahiya ng kahit sino. Ngayon, dilat sila takot na takot at puno ng panik. "Nanlilin lang ka lang," bulong ni Jennifer, pero nanginginig ang boses niya hanggang halos mabasag ang mga salita. "Sasabihin sa akin ni Eduardo kung kilala ka niya." May sinabi sana siya. Mas hinigpitan ni Christina ang hawak sa sobre. Ramdam niya ang bigat ng matagal na niyang dinadala, hindi lang sa papel, kundi sa alaala niya. "Hindi naman siya masyadong nagsasabi sa'yo, di ba?" Tahimik, ngunit malinaw na sabi niya, sapat para marinig ng buong silid. "Kailan kayo huling nag-usap na parang tunay na magkapareha? Kailan siya huling umuwi sa oras na ipinangako niya?" Naurong si Jennifer na parang tinamaan ng suntok. Marami siyang trabaho, depensa niya agad, pero manipis at automatiko ang tono, para bang linyang paulit-ulit na niyang sinasabi sa sarili. Kalahati ng lungsod ang itinatayo niya. Palagi siyang busy, may mga responsibilidad siya. May mga responsibilidad nga siya sa ngayon ni Christina, at sandaling lumambot ang boses niya sa tunay na lungkot. "Mas marami kaysa sa ipinapakita sa'yo. Mas marami siyang pamilya kaysa sa alam mong umiiral. Sa malapit, ang pamilyang may 2 maliliit na bata ay nakaupo sa tulalang katahimikan. Yung maliit na batang babae na nakapagpasimula ng lahat kanina ay mahigpit na nakakapit sa braso ng nanay niya, ramdam ang tensyon kahit hindi niya naiintindihan ang detalye. Si Richard na kanina lang napahiya, ngayon ay nakatingin na may halong paghanga at takot. Si Ana naman ay nakatayo sa may bar, naninigas sa pagkalito. Hindi alam kung pipigil ba o hahayaan ang katotohanan na sumabog mag-isa. "Nagsisinungaling ka," ulit ni Jennifer. "Pero ngayon, hindi na ito tunog akusa, tunog pakiusap. Hindi gagawin sa akin ng asawa ko yan, hindi pagkatapos ng 15 taon naming magkasama." 15 taon, inulit ni Christina halos sa sarili. Eksaktong ganon katagal niyang binuo ang pangalawa niyang buhay. Bahagyan niyang ikiniling ang ulo, parang maingat na pinipili ang salita. "Naalala mo ba nung nagsimula siyang umuwi ng mas late, nung naging normal na ang late meetings, nung dumalas ang mga business trip, umaabot ng ilang araw?" Lalong namutla si Jennifer, hayagan ng nanginginig ang mga kamay niya. Umuuwing lampas hating gabi, sinasabing naipit sa meeting. Patuloy ni Christina, bawat pangungusap parang batong bumabagsak. Tumatanggap ng tawag sa ibang kwarto para di mo marinig. May pangalawang linya ng telepono na hindi mo kailanman pwedeng galawin. Bumuka ang bibig ni Jennifer pero mahinang boses lang ang lumabas. "Paano mo alam yung mga bagay na yan?" bulong niya. Nagsimulang mamuo ang luha sa gilid ng mga mata niya. "Dahil nandoon ako," diretsyong sagot ni Christina. "Ako ang taong nag-aasikaso sa kabilang buhay niya. Ako ang nag-oorganisa ng mga lihim niyang schedule. Ako ang nagbubuk ng doctor appointments para sa mga anak niya. Ako ang bumibili ng birthday gifts para sa pamilyang hindi mo alam. Alam ko ang bawat palusot na sinasabi niya sa iyo dahil ako ang tumulong bumuo ng mga iyon." Parang tumigil ulit sa paghinga ang restaurant. May mga pilit na umiwas ng tingin pero walang makaalis. Imposibleng baliwalain ang drama. "Anong mga anak?" tanong ni Jennifer, halos hindi na marinig ang boses. Huminga ng malalim si Christina, alam na ang susunod niyang mga salita ay may permanenteng babasagin kahit ang babaeng nasa harap niya ay matagal nang naninira ng ibang tao nang walang pagsisisi. 2, mahinahong sabi niya, isang lalaking 13 anyos at isang babaeng 10. Tuwing Sabado ng umaga, dinadala niya sila sa parke, habang akala mo nag-golf siya kasama ang mga business partners. Huminto siya sandali, saka marahang dagdag, halos malungkot. "At yung maliit na babae, mas kahawig ka niya kaysa sa inaasahan mo." Gumawa si Jennifer ng tunog na hindi eksaktong iyak at hindi rin sigaw. Tunog iyon ng buhay na nabibiyak sa gitna.
Hindi pwedeng totoo yan, pautal-utal niya marahas na umiiling. Hindi gagawin ni Eduardo yan. Mahal niya ako, palagi niya akong minahal. Ang mahal ni Eduardo ay ang pagkakaroon ng dalawang buhay, itinama ni Cristina sa kalmadong tono na halos naaawa. Mahal niyang ikaw ang eleganteng public wife, ang perpektong imahe para sa clients at events. At mahal niyang si Angel, ang tunay niyang kapareha. Ang babaeng kasama niya sa tagong bahagi ng buhay niya, ang ina ng mga anak niya, ang taong pinagkakatiwalaan niya. Angel, inulit ni Jennifer, parang hindi kasya ang pangalan sa realidad niya. Angel Aquino, sabi ni Cristina, arkitekta siya. Nagtatrabaho siya sa pinakamahalagang proyekto sa kumpanya niya, pero opisyal, parang hindi siya umiiral. 15 taon niyang ginawang multo ang babaeng iyon, binabayaran, pinoprotektahan at binubura sa mga rekord. Pagkatapos, binuksan ni Cristina ang sobre. Mabagal at sinadya ang galaw, parang nagbubukas siya ng pinto sa katotohanang hindi na muling maisasara. Humugot siya ng litrato. Nakita roon si Eduardo sa parke, tinutulak ang isang maliit na batang babae sa swing habang tumatakbo sa likod nila ang isang batang lalaki. Malaya ang ngiti niya. Sa paraang malamang hindi pa nakita ni Jennifer, hindi sa bahay, hindi sa events, ni kahit sa pribado. Kinuha tong litrato noong nakaraang weekend, sabi ni Cristina. Itinaas ito para wala nang takas ang tingin ni Jennifer. Sabado ng umaga sa City Park, yung parehong Sabado na sinabi niyang may meeting siya sa mga Japanese investors. Kinuha ni Jennifer ang litrato gamit ang nanginginig na mga daliri. Sandali siyang nakatitig lang dito. Ang mga mata niya ay parang binabasa ang isang wikang hindi niya maintindihan. Mukha siyang masaya, pabulong niyang sabi sa wakas, at saka tuluyang bumuhos ang mga luha. Totoong masaya siya. Oo, marahang sagot ni Cristina. Mas masaya kaysa sa kahit anong nakita ko nung kasama ka niya. Parang kutsilyong tumarak sa dibdib. Nayanig si Jennifer, inabot ang mesa na kinaroroonan pa rin ng batang pamilya para alalayan ng sarili, para siyang nawala ng hangin. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng to? Tanong niya, hinihigop ang hangin sa pagitan ng hikbi. Ano ang gusto mo sa akin? Wala akong gusto, tapat na sagot ni Cristina. Sa loob ng maraming taon, itinago ko ang mga lihim niya dahil binabayaran niya ako. Ako ang nagdugtong sa dalawang buhay niya. Ako ang pandikit na pumigil sa dalawang mundong magkabanggaan. Kung ganon, bakit ka tumigil? Sinalubong ni Cristina ang tingin niya at sa sandaling iyon wala nang yabang si Jennifer, wala nang lason. Isang wasak na babae na lang na sinusubukang unawain kung paano gumuho ang mundo niya nang hindi niya namamalayan. Dahil may natuklasan akong hindi dapat ko makita, mahinang sabi ni Cristina, at binago noon ang lahat. Ano yon? Nalalaman ko na plano ka na niyang alisin. Parang nagyelo ang hangin sa buong restaurant. Tumigil si Jennifer sa pag-iyak. Napatitig lang siya, nanigas ang buong katawan na parang bato. Gusto niyang pakasalan si Angel, sabi ni Cristina. Matatag na ngayon ang boses. Gusto niyang gawing opisyal ang relasyon nila. Ibigay sa mga bata ang apelyido niya at gawin silang tagapagmana ng negosyo. Pero para magawa yon, kailangan kanyang mawala. Mawala paano? Tanong ni Jennifer. Kahit maputla na ang mukha niya, nanginginig ang labi niya, takot na takot siya sa sagot. Ginagawa niyang peke ang ebidensya, sagot ni Cristina. Pinapakita niyang parang niloloko mo siya. Umupa siya ng mga investigador para sundan ka, kumuha ng staged na litrato, magpalsipika ng dokumento. Gusto kanyang hiwalayan nang hindi ka man lang bibigyan ng kahit sentimo. Biglang tumayo si Jennifer pero kinailangan niyang kapitan ang upuan sa tabi niya para hindi bumagsak. Parang hindi na kaya ng mga paa niya ang bigat ng katawan niya. Bakit mo ginagawa to? Pakiusap niyang ulit, mas basag na ngayon. Dahil nang nalaman ko ang plano niya, sinubukan kitang babalaan, sabi ni Cristina habang ibinabalik ang litrato sa sobre. Nagpadala ako ng anonymous na sulat. Sinubukan kitang tawagan. Pero nalaman ni Eduardo na ako yon.
Anong ginawa niya? Tanong ni Jennifer, kahit sa loob-loob niya, parang alam na niya. Tinanggal niya ako, inakusahan akong nagnakaw ng pera, ipinagbawal ang pangalan ko sa buong lungsod, dinurog niya ang pangalan ko, ang reputasyon ko, sinira niya ang buong karera ko. Tumingin si Christina sa paligid, sa mga staff na tahimik na nanonood, sa lahat ng nakaranas ng galit ni Jennifer, sa lahat ng yumuko dahil wala silang magawa. Kalahating taon akong walang trabaho, patuloy niya. Nawala ang apartment ko, ibinenta ko ang mga gamit ko para lang may makain, hanggang sa nakuha ko ang trabahong to. Tumingin si Jennifer sa kanya gamit ang namumulang mga mata. Kaya ba, paghihiganti ito? Hindi, sagot ni Christina, mabigat ang tinig. Ito ang katotohanan, 2 babae, parehong niloko ng iisang lalaki, parehong pinagtaksilan ng taong pinagkatiwalaan, karapatan naming malaman kung ano ang totoo. Nagbago ang mukha ni Jennifer, may halong galit, lungkot at parang hiya. Ang baluting matagal niyang suot ay tuluyan ng nabiyak. Anong gagawin ko ngayon? Tanong niya, at sa unang pagkakataon hindi ito utos, hindi ito banta, maliit itong tinig, tao. Isinuksok ni Christina ang sobre sa bulsa at tiningnan siya hindi nang may tagumpay kundi may habag. Ngayon, mahinang sabi niya, alamin mo kung sino ka talaga kapag wala nang matitira na pwede mong pagtaguan. Tahimik ang buong restaurant, lahat, staff, diners, pati mga bata, nakatingin habang ang babaeng dating namuno sa silid sa pamamagitan ng kalupitan ay nakatayo ngayon, wasak at walang masabi. Sa sandaling iyon, unang beses na nakita ng 2 babae ang isa't isa ng malinaw, hindi bilang kaaway, kundi bilang tao. Parehong naloko, parehong nabasag, pareho ring nabubuhay matapos ang parehong pagtataksil. Hindi agad nagsalita si Jennifer, tumayo lang siya roon, hindi pantay ang paghinga, pilit pinoproseso ang katotohanang sumabog at winasak ang buhay niya. Nanatiling tahimik ang restaurant, parang audience sa live na drama na takot gumalaw at may mamiss sa susunod na eksena. May iba ka pa bang ebidensya? Tanong niya sa wakas, paos sa kakaiyak. Bukod sa litrato? Nag-alinlangan si Christina, bit-bit niya ang sobre na parang lifeline, puno ng mga dokumentong kayang manira ng buhay. At ngayon hawak niya ito, dama niya ang bigat ng pagpayag na ibahagi ang lahat. Meron, mahina niyang sabi, pero baka mas mabuti kung hindi mo makita lahat ng sabay-sabay. Hindi, sabi ni Jennifer, mas tuwid na ngayon. May katigasan ng boses, nanginginig pa, pero totoo. Kung buong buhay ko ay kasinungalingan, kailangan kong malaman ang bawat piraso nito. Tumingin si Christina sa paligid. May mga diner na nagbubulungan, ang iba'y kunwari hindi nakatitig. Ang iba naman ay palihim na may hawak na cellphone sa ilalim ng napkin, nagvi-video na. Hindi ito tamang lugar para sa pribadong usapan. Pero baka ito rin mismo ang lugar kung saan dapat lumabas ang katotohanan, kung saan hindi na ito pwedeng itanggi. May lihim na account si Eduardo, umpisa ni Christina, hinugot ang ibang dokumento. Taon-taon na niyang nilalagyan ng pera, kada linggo, regular na hulog, diretso kay Angel. Kinuha ni Jennifer ang mga papel, hindi na nanginginig ang kamay, manhid na lang. Sinuyod niya ang mga numero, mas mabilis nang mas mabilis, lumalaki ang mga mata. 50,000 reais, bulong niya, bawat buwan. Iyon, mahinahong itinama ni Christina, ay para sa pamilya niya. Private schools para sa mga bata, top tier, na health insurance, isang marangyang apartment sa pinakamagandang bahagi ng lungsod. Huminto sandali si Christina, saka idinagdag, 2 pamilya, ang buong-buo niyang sinusuportahan. Gamit ang pera ko, singhal ni Jennifer, hindi na nanginginig sa lungkot ang boses, kundi nag-aapoy sa papataas na galit. Mana ko yun, pera na ipinuhunan ko para tulungan siyang palaguin ang negosyo niya. Marahang tumango si Christina, seryoso ang mukha.
Ang mana mo ang siyang nagpundo sa lihim na buhay na itinayo niya sa likod mo. Binaliktad ni Jennifer ang natitirang mga dokumento. Sa bawat bagong linya, nagbabago ang mukha niya. Mula sa hindi paniniwala, naging panic hanggang sa tuluyang maging hungkag. Narito, sabi niya, itinuturo ang isang statement. Naglipat siya ng 200,000 reais bilang down payment para sa apartment niya. Tumango si Christina. Noong nakaraang taon yan, sa parehong buwan na sinabi niyang dumaraan sa hirap ang kumpanya. Sa parehong buwan na pinakiusapan niya akong ipahinto ang renovation ng bahay natin, bulong ni Jennifer. Paano mo nalaman yon? Dahil ako ang nag-aasikaso ng kalendaryo niya. Alam ko kung kailan siya nagsisinungaling kay Angel at kung kailan siya nagsisinungaling sa'yo. Literal na trabaho ko siguraduhing hindi kailanman magtatagpo ang mga kasinungalingang yon. Sa sandaling yon, tahimik na lumapit si Richard, may hawak na upuan. Ma'am, mahinahon niyang sabi, baka po mas mabuting umupo muna kayo. At sa unang pagkakataon, tinanggap ni Jennifer ang kabaitan mula sa taong mas mababa kaysa sa kanya. Walang kahit katiting na paghamak. Dahan-dahan siyang lumubog sa upuan na parang binibigatan ng 15 taon ng pagtataksil ang buong katawan niya. May iba pa ba? Tanong niya, halos pabulong. Hinugot ni Christina mula sa sobre ang isa pang dokumento, isang lumang birth certificate. Sa mga bata, hula ni Jennifer. Hindi, mahinang sagot ni Christina. Kay Eduardo. Kumunot ang no ni Jennifer na lilito. Bakit ko kailangang makita ang birth certificate ng sarili kong asawa? Dahil, maingat na sabi ni Christina, ang lalaking pinakasalan mo, hindi siya ang sinasabi niyang siya. Tumama ang mga salita na parang kulog. Muling bumagsak ang malalim at nakakatakot na katahimikan sa silid. Anong ibig mong sabihin? Iniabot ni Christina ang sertipiko. Ang totoong pangalan niya ay Eduardo Santos Silva. Ang Santos ay pekeng identidad na ginawa niya nang lumipat siya sa lungsod na 2 dekada na ang nakalipas. Dahan-dahang kinuha ni Jennifer ang papel, nanginginig na naman ang mga daliri. Pero bakit siya magpapalit ng pangalan? Dahil si Eduardo Santos Silva ay may criminal record sa 3 magkaibang estado. Panloloko, sabwatan, money laundering. Tumakas siya mula São Paulo nang hinahabol na siya ng mga autoridad dahil sa isang pyramid scheme na nag-iwan ng daan-daang pamilyang wasak. Tinitigan ni Jennifer ang papel na parang nakasulat sa ibang wika. Lahat ng akala niyang alam niya ay isa-isang napupunit. Kaya sinasabi mong bulong niya halos hindi na buo ang tinig. 15 taon akong kasal sa lalaking hindi pala siya kung sino ang sinasabi niya. Isang hinahanap na kriminal. Ang sinasabi ko, mahinang sagot ni Christina, hindi talaga nag-e-exist si Eduardo Santos. Inimbento niya ang pangalan, ang buhay at ang negosyo at ginamit kanya para magmukhang lehitimo ang lahat. Sa wakas, itinaas ni Jennifer ang mga mata niya mula sa dokumento at tumingin kay Christina, tunay na tumingin. Nandun pa rin ang takot sa mukha niya, pero may iba ring lumitaw, parang pag-unawa. Paano mo nalaman to? Tanong niya. Hindi sinasadya, amin ni Christina. Noong huling mga linggo ko sa trabaho niya, nag-aayos ako ng lumang files at nakita ko ang original na certificate sa isang nakalak na archive. Nang tanungin ko siya tungkol doon, inamin niya ang lahat. At pagkatapos, giit ni Jennifer, doon niya na-realize na masyado na akong maraming alam. Una, inalok niya akong bayaran para manahimik. Nang tumanggi ako, sinubukan niya akong takutin. Nang hindi gumana, sinira niya ako sa trabaho. Sa sandaling iyon, lumapit si Ana ng tahimik, may dalang basong tubig. Mrs. Santos, malumanay niyang sabi, pakisubukan pong uminom. Inabot ni Jennifer ang baso, pero sobrang nanginginig ang kamay niya para mahawakan ito ng maayos. Si Richard nakatayo sa tabi, kusang lumapit at tinulungan siyang hawakan. Salamat, bulong ni Jennifer, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon,
malambot, tapat at tao ang boses niya. Pagkatapos ng ilang lagok, humarap siya muli kay Christina. Kung alam mo ang lahat ng ito, bakit ngayon? Bakit ngayong araw? Bumuntong hininga si Christina ng mahaba, yung buntong hiningang puno ng bigat ng lahat ng matagal na niyang kinikimkim. Sinubukan kitang sabihan, nagpadala ko ng anonymous na mga sulat. Sinubukan kitang tawagan sa opisina. Nagpasok pa ako ng kopya ng mga dokumento sa handbag mo sa isang fundraiser. Wala akong natanggap na sulat, sagot ni Jennifer. Dahil sinigurado ni Eduardo na hindi mo makikita. Siya ang sumasalo sa mail mo. May access siya sa phone mo, sa calendar mo, pati email mo. Namumuhay ka sa isang realidad na maingat niyang binuo. At yung kopya na iniwan ko sa purse mo, umuwi ka at ipinakita mo sa kanya. Sinabi niyang mix-up lang yon ng work papers at sinira niya sa harap mo. Nanigas ang mukha ni Jennifer. Pumikit siya. Naalala ko yon, bulong niya. Sabi niya may nagkamaling naglagay ng business papers sa bag ko. Hindi ko man lang kinuwestiyon. Palaging may paliwanag si Eduardo. Ganyan niya pinanatili ang kasinungalingan, sabi ni Christina. Palagi siyang 3 hakbang na nauuna. Mula sa kalapit na mesa, yung maliit na batang babae, ang parehong inosenteng nakapaglantad ng kalupitan ni Jennifer kanina, nakatingin ng dilat ang mga mata. Umiiyak po ba kayo? Mahina niyang tanong, hindi para manukso, kundi dahil tunay siyang nagtataka. Tumingin si Jennifer sa kanya at sa gitna ng luha, napangiti ng kaunti, pagod pero totoo. Oo, tapat niyang sabi. Minsan umiiyak ang mga matatanda kapag natutunan na nila ang katotohanan. Sandaling nag-isip ang bata pero gumaganda po ba pagkatapos? Sana nga, bulong ni Jennifer at kahit mahina ang boses niya, parang pangako yon. Hindi lang sa maliit na bata, kundi sa sarili niya. Dahan-dahang ipinasok ni Christina pabalik sa sobre ang mga papel. Lahat maliban sa isa. Jennifer, mahinang sabi niya habang iniaabot ang huling dokumento, may isa ka pang dapat malaman. Kumindat si Jennifer nagulat. May iba pa? Plano ni Eduardo na maglaho. Ano? Sa loob ng 2 buwan, paliwanag ni Christina, ililipat niya ang lahat ng pondo ng kumpanya sa mga international account at mawawala. Aalis siya kasama si Angel at ang mga bata. Nanigas si Jennifer. Paano mo nalaman yan? Dahil, sagot ni Christina, sabay hugot ng isang huling papel, nahanap ko ang plano niya, detalyado. May petsa ng transfer, account numbers, pati kopya ng mga peking passport na ipinagawa niya. Iniabot niya ang papel kay Jennifer. Iiwan ka niya rito na lahat ng utang ng kumpanya ay nasa pangalan mo. At kapag dumating ang mga autoridad, ikaw ang matitira para managot sa lahat. Tahimik na binasa ni Jennifer ang dokumento. Linya kada linya, hinuhubad ng katotohanan ang huli pang ilusyon na maaaring kapitan niya. Pero may nagbago sa mukha niya, hindi lungkot, hindi panik, kundi determinasyon. Hindi, kung mauuna akong pumunta sa pulisya, sabi niya, matatag na ngayon ang boses, malamig sa tinding desisyon. Ire-report mo siya, tanong ni Christina. Mas higit pa riyan, sagot ni Jennifer, tumayo ng tuwid na may lakas na hindi kailanman nakita sa kanya ng kahit sino. Sisiguraduhin kong guguho siya, gaya ng ginawa niya sa akin. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, si Jennifer Santos ay hindi na anino ng imperyo ng isang lalaki. Natagpuan niya ang sarili niya sa ilalim ng mga diamante, yabang at kasinungalingan. Nakatayo sa gitna ng Le Bernardin, hawak ang mga dokumentong sumira sa buhay niya, inabot niya ang bulsa niya at inilabas ang telepono. Tahimik na nakatingin ang buong restaurant. Tatawagan ko siya, anunsyo niya, ngayon din at gusto kong marinig ng lahat ang sasabihin niya. Maingat na lumapit si Christina. Jennifer, baka mas mabuting maghintay. Kumonsulta muna sa abogado. Wag,
Putol ni Jennifer, nakadial na ang mga daliri. Matagal na akong tahimik. Gusto kong marinig kung paano siya magsisinungaling kapag alam niyang nahuli na siya. Pinindot niya ang speaker. Tumunog ang ringtone. 1, 2, 3. Sumagot si Eduardo. Jennifer, bakit ka tumatawag ngayon? Nasa meeting ako. Mapait nang ngumiti si Jennifer. Oo, kanino ka may meeting, Eduardo? Kay Angel. Isang saglit masyadong mahaba tapos tumawa si Eduardo, alanganin pilit. I mean, Angel? Sinong Angel? Val, okay ka lang ba? Parang nalilito ka. Nalilito, inulit ni Jennifer. Gaya ng babaeng 15 taon ng kasal sa lalaking nalaman niyang hindi pala talaga siya kung sino ang sinasabi niyang siya. Isa na namang mahabang katahimikan, tapos bumalik ang boses ni Eduardo, tensyonado, maingat. Jennifer, anong pinagsasasabi mo? Nasaan ka? Nasa Le Bernardin ako, sabi ni Jennifer, matalim at malamig ang boses. At may napaka-impormatibong usapan ako kasama ang dati mong empleyada. Naalala mo si Christina, di ba? Katahimikan ulit. Sobrang haba na muntik na niyang tingnan kung naputol ba ang tawag. Eduardo, nandiyan ka pa? O busy ka nang tinatapos ang plano mong tumakas? Biglang nagbago ang tono niya, mas malamig. Jennifer, kahit anong kasinungalingan ang sinasabi ng babaeng yon sa'yo, hindi siya matino. Tinanggal siya, pagnanakaw, maling asal. Pagnanakaw? Pagsabog ni Jennifer. Ikaw ang magnanakaw dito. 50,000 reais kada buwan ang ninanakaw mo mula sa mana ko para suportahan ang pangalawa mong pamilya. Anong pangalawang pamilya? Balik ni Eduardo. Val, parang nagkaka-breakdown ka. Hindi ka okay. Yung babaeng yan, delikado siya. Binubulungan kanya laban sa akin. Doon lumapit si Christina, malinaw at matatag ang boses habang kinakausap mismo ang telepono. Eduardo, ako to. Nasa akin pa rin ang lahat ng dokumentong akala mo sinunog mo. Kasama ang mga peking passport, kasama ang bank transfers, kasama ang planong maglaho ka ng walang bakas. Wala, puro katahimikan lang sa linya, 10 segundo, 20, 30. Nang magsalita ulit si Eduardo, iba na ang boses niya. Malamig, kalkulado, mapagbanta. Wala kang ideya kung anong ginawa mo, Christina, o kung anong nangyayari sa mga taong nakikisawsaw sa hindi nila dapat pakialaman. Binabantaan mo ba ako? Tanong ni Christina, walang panginginig. Bago pa makasagot si Eduardo, may isa pang boses na sumali sa tawag, si Richard. Ako si Richard. Malakas niyang sabi habang lumalapit sa telepono. Nagtatrabaho ako sa Le Bernardin. Narinig namin lahat ang sinabi mo. At ako si Ana, dagdag ng manager, pumwesto sa tabi ni Richard. Gumawa ka na ng maraming banta sa publiko, sa harap ng hindi bababa sa 15 saksi. Nag-alangan si Eduardo, napagtanto niya kung ano ang nangyayari. Hindi ako nagbabanta sa kahit sino. Mabilis niyang sabi, ang ibig mong sabihin, nare-record ka, sabi ng boses na hindi inaasahan ng kahit sino. At doon parang may biglang humigpit na hawak sa buong silid. Lumingon ang lahat. Ang babae mula sa mesa ng pamilya, ang nanay ng batang nagsalita kanina, ay may hawak na telepono sa kamay, nakataas ng bahagya, nanginginig pero matatag ang loob. Kasama ang iba pa rito, dagdag niya tumitingin sa paligid. Hindi lang kami isa, lahat tayo saksi. Nagkaroon ng munting galaw sa mga mesa. May ilang diner ang dahan-dahang inilabas ang kani-kanilang telepono. Hindi para magchismis, kundi para protektahan ang katotohanan. Sa kabilang linya, walang kaagad na sagot si Eduardo, parang biglang naubusan ng hangin. Ang taong sanay, laging may kontrol. Eduardo, malamig na tawag ni Jennifer. Halos hindi na siya nanginginig. Nandyan ka pa ba? Isang mahabang hinga ang narinig sa speaker, tapos mas mahinang boses. Val, hindi mo naiintindihan, lahat ng ito ay komplikado. Komplikado? Ulit niya, mapait ang tawa. Hindi, Eduardo, napakasimple, nagsinungaling ka, nagnakaw ka,
At plano mong tumakas at iwan akong managot. Makinig ka sa akin, mabilis na singit ni Eduardo. Hindi, putol ni Jennifer at ang boses niya ay parang bakal na tumama sa marmol. Ikaw ang makikinig ngayon. Huminga siya ng malalim, tinatapangan ang sarili habang nakatutok sa kanya ang buong restaurant. May mga dokumento ako, may mga saksi, at may recording ng mismong pagbabantang ginawa mo ngayon. Kung sa tingin mo kaya mo pa ring baliktarin ito, subukan mo. Sa linya, may narinig na parang pagkaluskos, parang may umalis sa kwarto si Eduardo o may tinakpan siyang mikropono. Tapos bumalik ang boses niya, mas mababa, mas matalim. Val, huwag mong gagawin to. Alam mo kung anong kaya kong ipagawa. Ngumiti si Jennifer, hindi na yung mapagmataas na ngiti noon, kundi isang ngiti ng babaeng nagising. Alam ko na, sagot niya, kaya nauuna na ako. Pinindot niya ang end call, isang segundo ng katahimikan. Tapos ang restaurant ay parang sabay-sabay muling huminga. Hindi nagsisigawan ang mga tao, walang palakpakan, pero may pakiramdam na parang may nabali isang lumang takot na matagal nang nakasakal sa lahat. Tumingin si Jennifer kay Christina. Sa mga mata niya may bagyo pa rin, pero sa gitna noon may malinaw na apoy. Salamat, mahina niyang sabi. Hindi sumagot si Christina agad. Tumango lang siya, parang kapwa nila alam na ang salamat na iyon ay hindi lang para sa dokumento, kundi para sa salaming inilagay ni Christina sa harap niya. Sa wakas, nagsalita si Ana, mahinahon pero buo ang tinig. Mrs. Santos, Jennifer, kung gusto mo, may private office ako sa likod. Pwede tayong umupo roon at tatawag tayo ng abogado o pulisya, tulong-tulong. Tumingin si Jennifer sa paligid, kay Richard na matagal niya nang tinatapakan, sa batang nagsabi ng totoo, sa mga diner na ngayon ay tahimik na kakampi, at sa bagong waitress na hindi yumuko. Hindi ko akalain, bulong niya halos sa sarili, na dito ko mararamdaman ang unang tunay na kabaitan ko sa matagal na panahon. Hinawakan niya ang telepono ng mahigpit sa katumango. Sige, sabi niya mas matatag na, tapos na ang laro. Ang ama mula sa kalapit na mesa, ang lalaking tahimik na nag-on ng voice recorder sa telepono, ang unang nagsalita. Sir, malinaw niyang sabi, abogado ako at ang sinabi mo ngayon ay pasok bilang banta at bilang pagtatangkang takutin ng mga saksi. Biglang nabasag ang mahinahong mukha ni Eduardo. Sino ka? Anong ginagawa mo riyan? Matatag ang boses ng abogado. Saksi sa pagbagsak ng buong panlilinlang mo at dinodokumento ko ang bawat salita. Legal. Humarap si Jennifer sa kanya, gulat at puno ng pasasalamat. Salamat, sabi niya, simple at tapat. Walang anuman, sagot ng lalaki. Walang karapat dapat malinlang ng ganito. Bumalik si Jennifer sa tawag. Ngayon, may nakakatakot na kalmadong dala ang boses niya. Eduardo o Eduardo Santos Silva ba dapat? Alam ko na ang lahat. Ang totoong pangalan mo. Ang criminal record mo, si Angel. Ang mga bata. Ang ninakaw na pera. Ang mga pekeng identidad. Ang plano mong tumakas. Lahat. Jennifer, umpisa ni Eduardo, at ngayon ang tono niya ay desperado. Nakikiusap. Huwag mo akong tawaging Jennifer, singhal niya, na wala ang karapatan mong banggitin ang pangalan ko nung ginawa mong kasinungalingan ang buong buhay ko. Pwede nating pag-usapan to, pakiusap tayong dalawa lang, sa bahay. Wala nang bahay, malamig niyang sagot, gaya ng wala nang kasal, gaya ng hindi umiiral si Eduardo Santos. Val, pakiusap, hindi niya pinansin ang lambing na sinusubukan nitong ipasok. Lalong tumalim ang boses niya. Ang gusto ko na lang malaman ngayon, nasaan si Angel at ang mga bata? Hindi ko alam ang sinasabi mo, pero lumapit si Christina, malinaw at diretso. Nasa apartment siya sa Rua das Palmeiras, number 847. Yung binili mo gamit ang mana ni Jennifer. Malamang nag-iimpake na ngayon si Angel.
Nabasag ang boses ni Eduardo. Paano mo alam yan? Dahil, kalmadong sabi ni Christina na may bahagyang satisfaction, hindi tulad mo, marunong akong magbantay at dahil tinawagan ako ni Angel kagabi. Lumingon si Jennifer nagulat. Tinawagan ka niya? Tumango si Christina. Nalaman niya ang plano, ang totoong plano. Hindi niya alam na iiwan mo siya para siya ang sumalo ng legal na bagsak. Nang na-realize niya, yon galit na galit siya. Yumuko si Jennifer ng bahagya, mausisa pero maingat. Anong sinabi niya? Gusto kanyang makausap, sagot ni Christina. Harapan, kayong dalawa lang. Sa speaker, sumabog ang panik ni Eduardo. Huwag niyo yang gawin. Hindi niyo alam kung anong pinapasok niyo. Hindi alam ano, singal ni Jennifer, na pinaglaruan mo ang dalawang babae ng mahigit isang dekada, na itinayo mo ang lahat sa kasinungalingan at pera ng iba? May papaliwanag ko. Hindi, putol ni Jennifer, boses na parang bakal. Wala ka ng karapatang magpaliwanag. Mag-uusap kami ni Angel, wala ka roon. Babae sa babae, walang manipulasyon. Jennifer, pakiusap, nakikiusap ako. Pinutol niya ang tawag. Sandaling nanatiling nakapako sa katahimikan ng restaurant. Tapos, nagsimulang pumalakpak si Richard. Isang palakpak, dalawa. Sumunod si Ana, pati ang abogado, ang asawa niya. Ang mga anak nila, isa-isa, tumayo ang mga customer at pumalakpak. Sa loob ng ilang segundo, napuno ang restoran ng palakpakan, hindi lang para sa katotohanan, kundi para sa lakas ng loob na harapin ito. Nakatayo si Jennifer tulala habang nakikita ang mga taong dati niyang minamaliit. At ngayon, siya ang pinapalakpakan nila. Nalilito siya. Bakit kayo pumapalakpak? Lumapit si Richard, kumikislap ang mga mata dahil nakita naming natagpuan ng isang babae ang lakas niya. Dagdag ni Ana, at dahil ginawa mo ang bagay na hindi namin nagawa, hinarap mo na ang totoong kaaway. Humarap si Jennifer kay Christina. Nasaan si Angel ngayon? Sa bahay, malamang. Naghihintay kay Eduardo para harapin siya. Hindi niya alam na naunahan na natin. Dahan-dahang tumango si Jennifer, saka isinilid ang sobre ng mga dokumento sa bag niya. Kung ganon, tara na, sabi niya. Gusto kong makilala ang babaeng bumuo ng pamilya kasama ang asawa ko. Sigurado ka? Tanong ni Christina. Baka mahirap yang pagkikita. Napatawa ng tuyo si Jennifer. Mas mahirap pa ba kaysa matuklasang ang nakaraang 15 taon ng buhay ko ay isang planadong kasinungalingan? Nagdududa ako. Lumapit ang abogado. Ma'am, pwede ba akong magbigay ng payo? Pakiusap. Magdala kayo ng mga saksi at i-record ang lahat. Kung haharapin niyo siya, kailangan niyo ng ebidensya. Sasama ako sa iyo, sabi ni Christina. At kung tutuusin, dagdag ni Richard, sasama rin ako. Tumingin si Jennifer sa kanya, gulat. Ikaw, matapos ang lahat, tumango si Richard. Pinahiya mo ako, marami. Pero ngayon, nakita kitang kumawala sa mga tanikalang hindi mo man lang alam na nakapulupot sa iyo. At karapat dapat yon sa respeto. Lumapit si Ana, mabait ang mga mata. Huwag kayong mag-alala. Maaga nating isasara ang restaurant ngayon. Iyon ang talagang mahalaga, bulong ni Jennifer, at ang boses niya ay malambot at may kung anong bago, pag-asa. Tumingin siya sa paligid, sa mga taong tumatayo sa tabi niya. Mga taong dati niyang minamaliit pero ngayoy kusang nag-aalok ng suporta, hindi dahil obligado, hindi dahil takot, kundi dahil may tunay na malasakit. Bakit niyo to ginagawa para sa akin? Tanong niya. Nabibiyak ang boses sa emosyon, nag-iipon ng luha sa mga mata. Ang pinakamaliit na boses sa silid ang sumagot. Dahil hindi na po kayo mean, sabi ng 5 taong gulang na bata, nakangiti habang tumitingala sa kanya. Matapang na po kayo. Lumuhod si Jennifer at marahang hinawakan ang mga kamay ng bata. Salamat, mahina niyang sabi, dahil ipinakita mo sa akin kung gaano ako naging mali. Walang anuman! Masiglang sagot ng bata. Sabi ni Mami lahat daw ay deserve ng second chance.
Tumayo si Jennifer, pinunasan ang mukha at humarap sa grupong nasa paligid niya, kina Christina, Richard, Anna at sa abogado. Tara na, sabi niya na may tahimik na determinasyon, panahon na para tapusin ang kasinungalingang ito. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, hindi na mga taong takot sa kanya ang nakapaligid kay Jennifer Santos, kundi mga taong piniling tumayo sa tabi niya. At ang imperyo ng kasinungalingan ni Eduardo ay malapit ng gumuho. Ang apartment sa Rua das Palmeras ay eksaktong uri ng lugar na pipiliin ni Eduardo para sa lihim niyang buhay. Magarbo, discreet at nasa parte ng lungsod na hindi masyadong nagtatanong ang mga tao. Nang dumating sila, huminga ng malalim si Jennifer, pinapatatag ang sarili. May oras ka pa para umatras, mahinang sabi ni Christina. Hindi, sagot ni Jennifer. Kailangan ko siyang harapin. Kailangan kong maintindihan kung paano niloko ng iisang lalaki ang 2 babae ng napakatagal nang hindi namin alam. Sumakay sila ng elevator papunta sa ika-5 palapag. Sa apartment 507, nag-alinlangan si Jennifer ng isang tibok lang bago pinindot ang doorbell. Ang babaeng nagbukas ng pinto ay malayong malayo sa inaasahan niya. Si Angel ay mukhang nasa 40, naka-jeans at simpleng t-shirt. Nakatali ang brown niyang buhok sa ponytail at ang maitim na bilog sa ilalim ng mata ay tanda ng maraming gabing kulang sa tulog. Hindi siya mukhang kabit, mukha siyang ina. Ikaw si Jennifer, di ba? Sabi ni Angel sa pagod na boses. Matagal na kitang hinihintay. At ikaw si Angel, sagot ni Jennifer, tahimik na sinusuri ang babaeng nakahati sa buhay ng asawa niya. Pakiusap, pasok kayo, kayong lahat. Mas binuksan pa ni Angel ang pinto. Nasa kapatid ko ang mga bata, dagdag niya. Hindi ko naisip na dapat silang nandito para dito. Sa loob, simple pero mainit ang apartment. May mga drawing ng bata sa ref, may mga laruan sa sulok, may malalambot na unan sa sofa. Tunay itong tahanan, hindi isang designer na harapan. Kape? Alok ni Angel. Tumango si Jennifer at umupo. Habang papunta si Angel sa kusina, nagsalita siya nang hindi lumilingon. Nalaman ko tungkol sa inyo 2 linggo na ang nakalipas, sabi niya. May mga dokumentong naiwan si Eduardo rito nang hindi sinasadya, marriage certificates, bank transfers, mga litrato. Bahagyang yumuko si Jennifer. Anong naramdaman mo? Huminto si Angel sa paghalo ng asukal at sa wakas ay humarap. Ginhawa, sagot niya. Bigla nang naging malinaw ang lahat ng palusot niya kung bakit nawawala siya tuwing holiday, kung bakit hindi niya ako dinadala sa company events, kung bakit palagi siyang may biyahe, may urgent na meeting. Dinala niya ang kape at umupo sa tapat ni Jennifer. Sabi niya ex-wife ka raw niya, dagdag ni Angel. Isang mapait na babaeng kumuha ng lahat sa kanya, na sinusubukan daw niyang buuin ulit ang buhay niya mula sa abo. Anak ng bulong ni Richard, tapos napigil ang sarili. Sorry, hindi kailangan, sabi ni Angel na halos ngumiti. Mas malala pa ang nasabi ko. Sumipsip si Jennifer ng kape. Minahal mo ba siya? Matagal na sandali ang lumipas bago tumango si Angel. Minahal ko yung bersyon niya na ipinakita niya sa akin. Yung lalaking nagbabasa ng bedtime stories, nag-uuwi ng ice cream, yumayakap sa akin kapag umiiyak ako. Pero hindi siya totoo, isa lang siyang karakter. Lumambot ang mukha ni Jennifer. Nang malaman mo tungkol sa akin, nagbago ang lahat? Napagtanto kong hindi ko talaga siya nakilala, sagot ni Angel. Maingat na sumali si Anna. Paano ang mga bata? Alam ba nila? Hindi lahat, buntong hininga ni Angel. Alam lang nila na nasa business trip ang tatay nila, pero kailangan ko ring sabihin sa kanila balang araw. Biglang tumunog ang telepono ni Angel. Tiningnan niya ang screen at namutla. Siya to. Sumagot ka, sabi ni Jennifer. Ay speaker mo. Pinindot ni Angel ang button. Angel, sweetheart, boses ni Eduardo sa linya. Nasaan ka? Dumating ako sa apartment, wala ka rito.
Nandito ako, Eduardo, malamig na sabi ni Angel, at may kasama ako. Kasama? Asawa mo, sabi ni Angel, si Jennifer. Naalala mo siya? May saglit na katahimikan, tapos sinubukan ni Eduardo tumawa. Angel, ano to? Joke ba? Hindi ito joke, putol ni Jennifer, o tatawagin ba kitang Eduardo Santos Silva? Peste, bulong ni Eduardo, nawala ang pagpapanggap. Ayos yung mga bata? Tanong ni Jennifer kay Angel, hindi siya pinapansin. Ayos sila, sagot ni Angel. Ligtas at malayo sa lahat ng ito. Eduardo, matatag na sabi ni Jennifer, may 1 oras ka para pumunta rito, mag-isa. May mga tanong kami ni Angel at sasagutin mo. Hindi ako... Pupunta ka, singhal ni Angel. Dahil kung hindi, pupunta kami sa pulis at gustong-gusto nilang marinig ang tungkol sa ibang buhay mo. Binaba niya ang telepono. Darating siya, sabi ni Angel. Duwag si Eduardo pero hindi siya tanga. Alam niyang tapos na siya. Pagkalipas ng 45 minuto, pumasok si Eduardo at nakita niyang magkaharap siya ng 2 babae, si Jennifer at si Angel, magkatabing nakaupo. Sa likod nila nakatayo sina Christina, Richard at Anna. Mga tahimik na saksi. Nasa mukha niya ang katotohanan, talo na siya. Umupo ka, utos ni Angel. Itinuro ang nag-iisang upuang nakaharap sa kanila. Umupo si Eduardo. 15 taon, simula ni Jennifer, kalmado pero nakapapas lang ang tono. 15 taon ng kasinungalingan. 13 para sa akin, dagdag ni Angel. 13 taon ng pagpapanggap na ibang tao ka. Bumuka si Eduardo para magsalita pero itinaas ni Jennifer ang kamay. Huwag, ikaw ang tatahimik. Hindi pa. Nasabi na naming dalawa ni Angel ang kailangan naming sabihin sa isa't isa. Ngayon, ito ang gusto namin sa'yo. 2 bagay, sabi ni Angel. Una, sabi ni Jennifer, ibabalik mo ang bawat sentimong ninakaw mo mula sa mana ko. Ikalawa, dagdag ni Angel, susuko ka sa pulis. Kung hindi, tanong ni Eduardo, halos pabulong. Gagawin namin para sa'yo, sabi ni Angel, itinataas ang telepono. Naka-record ang pag-amin mo. Nasa amin lahat ng dokumento at handa si Christina mag-testify. Sumiklab ang tingin ni Eduardo kay Christina, galit. Sinira mo ang buhay ko. Hindi, mahinaong sagot ni Christina. Ikaw ang sumira niyan. Inilabas ko lang sa liwanag ang mga kasinungalingan mo. Tahimik. Halatang tumatakbo sa isip ni Eduardo ang mga natitira niyang opsyon. Kaunti na lang. Ang mga bata, ayos sila, putol ni Angel. Malalaman nila ang totoo at poprotektahan sila. At susuportahan, dagdag ni Jennifer, dahil habang ginamit mo ang kapangyarihan para manloko, natutunan ko na ang tunay na lakas ay ang paggamit ng mayroon ka para protektahan ang iba. Bumalik si Jennifer sa Le Bernardin, hindi na bilang taong kinatatakutan, kundi bilang karaniwang bisita. Naaresto si Eduardo at ibinalik para humarap sa hustisya sa iba't ibang estado. Si Angel ay bumalik sa bayang kinalakhan niya at nanatili silang magkaibigan ni Jennifer. Kumusta ang bagong buhay? Tanong ni Christina habang inilalapag ang tasa ng kape sa harap niya. Ngumiti si Jennifer. Iba, nakakatakot minsan, pero sa wakas, totoo. Lumapit si Richard. Mrs. Jennifer, pwede po ba akong magsabi? Siyempre, mas naging mabuting tao na po kayo mula nang nalaman niyo kung sino kayo talaga. Ngumiti si Jennifer ng mainit at tunay. Alam mo, Richard, ginugol ko ang maraming taon na iniisip na ang kalupitan ay lakas, na ang kapangyarihan ay galing sa pagpapaliit ng iba. Pero mali ako. Tumingin siya sa paligid ng restaurant, payapa, masaya, malaya sa takot. Minsan, sabi niya kay Christina, kailangan tayong basagin ng buhay para ipakita kung paano muling magtayo ng tama. At sa sandaling yon, naunawaan ng lahat sa Le Bernardin. May nasaksihan silang bihira, hindi lang hustisya, kundi pagbabago ng puso ng tao.
Hindi lang iniligtas ni Christina ang sarili niya, iniligtas din niya ang kaluluwa ng babaeng hindi man lang napansin na matagal na pala siyang naliligaw.